Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay requested po ito sa isa sa masugid nating taga-subaybay. Walang iba kundi si Idol Lone Ranger Lloyd. Maraming salamat Idol sa patuloy mong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating munting channel. Dalawang laban ito ang kanyang ini-request sa atin na kung saan gagawa na natin ng video. Labanan sa pagitan ni Ryan Keeley kontra River Wilson Bent at labanan din sa pagitan ni Michael Magnesi kontra Nike Tiran. Pareho lamang ang kanilang fight schedule, ngunit magkaiba ang dako na pagdadaosan ng bakbakan. Na kung saan po mga kaibigan, sa labanan ni Keeley at nitong si Bent, doon po gaganapin ang bakbakan sa Holiday Inn, Birmingham. Sa labanan naman sa pagitan ni Michael Magnesi at Nike Tiran, doon po ito gaganapin sa Roma. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis, pero bago natin yan simulan, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po yung ating munting channel sa pamamagitan naman po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Unahin natin ang labanan sa pagitan ni Ryan Keeley at River Wilson Bent, na kung saan ang mga ito ay nangangampanya sa middleweight division. River Wilson Bent may impresibong kartada po na 15 wins with 6 wins coming by way of knockout, may 3 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 3 talo, 2 beses ito nakatikim ng knockout. May edad 29 anyos, pagdating sa height and reach mga kaibigan, wala po sa kanyang record, pero sa aking obserbasyon, nasa mga 5'11 po ang height nito. Orthodox ang kanyang stance ng count ratio 40%. Huling lumaban ito, Honyo Jace, taong kasalukuyan. Nakalaban ito si Pavol Garads. Panalo sa pamamagitan po ng unanimous decision itong si River Wilson Bent sa kanyang naging huling laban. Sa panig naman itong si Ryan Keeley. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada naman po na 17 wins with 8 wins coming by way of knockout. May 4 na talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 4 na talo, natatalo lamang ito. Isa doon ang kanyang pagkatalo sa pamamagitan po ng knockout. Sa ngayon, may edad na 29 anyos, itong si Ryan Keeley. Height 5 foot and 10 o 178 cm. Orthodox din ang kanyang stance, ng count ratio 47%. Huling lumaban, Hunyo 17, taong kasalukuyan, nakalaban nito si Serge Ambono. Panalo sa pamamagitan po ng split or unanimous decision itong si Ryan Keeley sa kanyang naging huling laban mga kaibigan. So, ang dalawang maglalaban galing po sa pagkapanalo. Ngayon, dadako tayo sa eksperyensya. Mga kaibigan, pagdating naman sa eksperyensya, ay hindi po magkakalayo ang maglalaban. Sa skills, parehong pressure fighter brawler ang dalawang maglalaban. Mahilig umabante at willing sa brawlan o tututo na bakbakan. Bagamat may defensive style din ang magkabilang panig, which is yung back pedal. So dito mga kaibigan, sa aktual na bakbakan, posibleng isa sa kanila ang mag-backpedal. Dahil kung walang mag-backpedal dito mga kaibigan, tiyak brawlan ang bakbakan mga kaibigan. Okay, prediction ko sa bakbakan, Ryan Keeley by split or unanimous decision. Pero dahil sa hindi magkakalayo ang kanilang skills, power at karanasan, hindi kagulat-gulat kung sakali maipanalo din ni River Wilson ang bakbakan by split or unanimous decision. Sa tingin ko, mga kaibigan, medyo tagilid sa knockoutan ang labanan na ito. Ganun pa man, alam naman natin na boxing ito. Boxing ito mga kaibigan. Maraming pwedeng mangyayari dyan na hindi natin inasahan. Pero sa tingin ko nga, puntusan lamang ito. Pero kung maway sa knockoutan, sa tingin ko, mas nakakalamang si River Wilson dahil sa kanyang pagka-agresibo. Opo, mas nakakalamang si River Wilson. Kaya nga, sabi ko, hindi po kagulat-gulat kung sakaling si River Wilson ang mananalo sa bakbakan na ito mga kaibigan. Oo. May tsansa ba si Keeley na makapagpa-knockout kay Wilson? Oo naman. Pareho silang may tsansa. Pero yun nga, mas para sa akin, mas nakakalamang si Keeley pagka maui sa knockoutan dahil agresibo ito mga kaibigan. At di hamak na
na pwedeng mangyari na magapi niya itong si Ryan Kelly. Oo, sa tingin ko nga, mas matangkad ng kaunti itong si River Wilson kay Ryan Kelly. Sa tingin ko lang ha, dahil walang record po kung ano ba talaga ang height nitong si River Wilson Bent. Pero sabi ko nga kanina, mas pinili ko naman si Ryan Kelly sa panalo dito sa bakbakan sa puntusan naman po mga kaibigan. Okay, dadako na tayo sa labanan sa pagitan naman ni Michael Magnesi at Nike Tiran. Mga kaibigan, perles ang aking prediction dito dahil magandang match-up. Opo, napakagandang match-up. Opposite ang kanilang galawan. Okay, ipaliwanag ko sa inyo. Alamin muna natin kung ano ba ang mayroon sa magkabilang panig. Nike Tiran, may impresibo kartada. 18 wins with 12 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 26 anyos. At ang height nito ay wala rin sa kanyang record, pero sa tingin ko, nasa mga 5'7 or 5'8 ang height nito mga kaibigan. Stance orthodox, knockout ratio 66.67%. Huling lumaban, Nobyembre 24, 2022. Ang nakalaban naman nito ay si Andres Perez. Panalo si Tiran sa kanyang naging huling laban by unanimous decision mga kaibigan. Oo, tinalo niya si Perez. Sa panig naman ni Michael Magnesi. Itong si Magnesi naman po mga kaibigan ay may impresibong kartada. 22 wins with 13 wins coming by way of knockout, may isang talo. Sa kanyang nag-iisang talo, natatalo lamang siya sa pamamagitan po ng puntusan. May edad po na 28 anyos. Height po nito ay 5 foot and 6 or 168 cm. Orthodox din ang kanyang stance, knockout ratio 59.9%. Huling lumaban, Marso 31 taong kasalukuyan. Comeback fight po niya mga kaibigan. Sa kanyang comeback fight, swerte dahil nakataya doon ang bakanting titulo ng WBC Silver Super Featherweight title. Nakalaban naman ito si Ayrton Usmar Jimenez na kung saan ay panalo ni Michael Magnesi ang laban kontra Jimenez by unanimous decision. Nasabi kong comeback fight po ito dahil galing sa pagkatalo itong si Michael Magnesi. Oo, natalo siya sa kaunang pagkakataon at ang nakalaban naman niya noon ay si Anthony Kakashi. Hawak kasi noon ni Michael Magnesi ang IBO or International Boxing Organization dyan po sa Super Featherweight Division. Kumbaga, world champion din itong si dating world champion itong si Magnesi mga kaibigan. Pero tinalo siya ni Kakashi sa pamamagitan ng split decision. Napaka-close po dahil split decision. Pero tingnan natin. 112, 116, 116, 112. Pero dito mga kaibigan sa huli, 111, 117. Napakalayo mga kaibigan. Katakataka bakit nagkaroon ng ganon. Ilang round lang pala ang panalo ni Magnesi doon. Pero nung aking pinanood ang bakbakan, medyo malayo yung 111 eh. Pero wala na tayong magagawa mga kaibigan. Hilan dyan na yan. Talo talaga siya doon mga kaibigan. Okay. Ngayon, kung sa karanasan naman tayo, lamang si Magnesi. O, walang duda lamang si Magnesi. At sa uri din ng kalaban, labang pa rin si Magnesi. Pero sa knockout ratio, mas nakakalamang naman itong undefeated fighter ng Colombia na si Nike Tiran. Okay, di lang sa karanasan tayo titingin. Kasama na rin ang galawan. Dahil hindi porkit lamang sa karanasan mga kaibigan ay panalo na agad. Hindi ganon dito sa boxing. Dapat kompleto ka. Kasama yung skills. Okay, skills nitong si Nike Tiran. Mga kaibigan, all-around boxer o fighter ito. Napakagaling nito pagdating sa teknikalan at yung kanyang galawan epektibo sa close range, long range, mid range. Oo. Magaling sa puntusan, may kakayahang ipanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Napakagaling bilang counter puncher. May pagka-agresibo din once na makapabor. Yung footwork in and out na kung saan ginagamit ang ring. At yun na nga, may kakayahan na ipanatili ang kanyang distansya sa kalaban. At may kahigpitan pagdating sa depensa at napakahusay din pagdating sa opensa, which is yung kanyang mga kombinasyon po mga kaibigan. Hindi po ito sumusuntok ng paisa-isa lamang mga kaibigan. Napakagaling din ng kanyang skills. Kaya nasasabi ko nga, ang peerless prediction ang ating gagawin. Okay, titingnan din natin ang skills nitong si Michael Magnesi. Si Michael Magnesi naman po mga kaibigan, pressure fighter style, brawler style, agresibo, taglay ang speed at power din. Bagat pareho may power ito mga kaibigan, pero kapansin-pansin lamang ang mga pakawalang suntok nito si Michael Magnesi. Okay, dito mga kaibigan, ang galawan nitong si Michael Magnesi, pressure fighter style, willing sa tututo brawler na bakbakan, may pagka-agresibo. Sa mga tuwid,
i-describe ko, yung kanyang galawan ay halos magkasing galawan kay Pitbull Cross na bata ng MP Promotion. Halos ganun ang kanyang galawan, mga kaibigan. Yung ilag niya, yung depensa niya, halos ganun. Oo. Na kung saan nga, napakatindi pagdating sa presyuran, matindi pagdating sa brulan, na bakbakan, mga kaibigan. Agresibo. Okay. Opposite ang kanilang galawan. Sino ang lamang sa skills? Mga kaibigan, lamang sa skills si Nike Tiran. Lamang siya. Mas marami ang kanyang galaw ikumpara dito kay Michael Magnesi na kung saan puro abante. Oo, mas maraming galaw itong si Nike Tiran. Lamang sa skills. Pero tandaan natin na malimit na nagpapahirap sa mga technical fighter, outboxer, mga style na katulad nitong kay Tiran na kung saan all around boxer o fighter ay ang nagpapahirap. Yung mga pressure fighter, brawler po, mga kaibigan, o yung mga agresibong boksingero ang nagpapahirap dito sa mga katulad nitong skills o kakayahan nitong si Nike Tiran, mga kaibigan. Kaya peerless ang aking prediction dahil hindi po kagulat-gulat kung sakaling manalo din dito si Nike Tiran or itong si Michael Magnesi. Okay, peerless prediction ko, Michael Magnesi by split or unanimous decision. Opo. Yon ang aking peerless prediction. Gamit ang skills or yung pagka-agresibo nitong si Michael Magnesi, dagdagan pa ng kanyang karanasan po, mga kaibigan. Dahil nasabi ko na para sa akin ay si Michael Magnesi sa aking peerless prediction. Ano naman ang posibleng magawa ni Nike Tiran para may panalo naman niya ang laban? Gamit ang kanyang skills, power, posible din niyang magawang may panalo ang laban gamit yung aking mga nabanggit kanina at idagdag pa natin yung kanyang power po, mga kaibigan, ng umabot ng 66.67%. Bagamat hindi magkakalayo ang kanilang naka-outratio, pero yung skills, mga kaibigan, posibleng mangingibabaw yan sa araw at oras na ng kanilang bakbakan. Oo. Kaya dyan, mga kaibigan, hindi po kagulat-gulat kung sakaling makuha nga rin ni Nike Tiran ang panalo sa bakbakan na ito. Na kung saan, para sa akin, ito ang kaunahang laban ni Nike Tiran na masasabi nating di-calibreng opponent ang kanyang nakasagupa. Oo. Di-calibre ang kanyang nakasagupa ngayon. So, dito ito sa kanyang skills, mga kaibigan, manghahawak o aasa na kung saan makalamang siya sa putusan din sa bakbakan na ito, mga kaibigan. Na kung saan hindi kagulat-gulat na mangyari nga ang nasabi ko na kanina. Abangan natin at hanggang dito na lamang. Ito po ang Dong Sports PH. Maraming salamat po.